Iba talaga ang NBI Director. Oras! NBI Director Melvin Matibag, the J. Edgar Hoover of the Philippines. Ayan. Alam niyo ba si Edgar Hoover ng Amerika? Ha? Yan po ang pinaka most famous director ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Dami. Oras sa ganap ng alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Senator Ping, Senator Alan, talagang Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. maraming salamat po at sa lahat ng mga bumati at babati pa. Ayan. Kayo talaga, ba't yung ba ako kinukulit? Ayan, ang tagal-tagal ko na po dito sa DZRH, tinatanong kung ano daw po ang edad ko na. Ayan. Di naman ako nalalay sa edad ni Judge Felix Reyes, ang chairman ng PCSO. Kami naman mahirap aminin, pero kami po ano na, 40 plus na. Oh, ba't ayaw? Ayaw, het. Ayan. Ayan. Samantala, ano ba pinag-uusapan ay sinasabi ko kanina? Ayan, ang Edgar Hoover of the Philippines, NBI Director Melvin Matibag. Para sa mga nasa intelligence community, baka hindi nyo pa alam si Edgar Hoover. Ayan, most famous FBI director yan. Alam ni Congressman General Sammy Pagdilaw Jr. yan dahil nag-aral po sa FBI Academy. Ayan. Para sa mga hindi po nakaalam, si Director J. Edgar Hoover. Oy, mga brethren, kuyang ito. Ito po mahabigan yung controversial, most famous na director na FBI. Pero alam po niyo kung bakit naging famous? May collection siya. Ayan, may collection po siya, mahaibigan. Marami siyang dossiers sa mga politician sa Amerika na involved po sa mga kontrobersya. Ayan, at lalo na mga illicit affairs. Listen, do you want to know a secret? Kaya lang sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano yung timing. Ayan. Ano ba ang gustong ipahiwatig daw ng NBI Director? Lalo't mainit na impeachment. At ang mainit na issue ngayon ay yung second gentleman, Kabagis, very worshipful Attorney Mansa Carpio, sabi ni Attorney Mansa, ba't ako isinasama? Hindi naman ako government official. Yung pong box down na na ipapasupina yata sa BIR, Ito pinasupina na yata, ang tanong kung bubuksan ba o hindi. Baka magiging Pandora's box yan, Yan ay kapanapanabik.
Magandang umaga Pilipinas, ako po si Deo Makalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. At marami tayong isyu ngayong tatalakayin. Siyempre, ang impeachment. Ayan, sabi nga ni Tunying kanina, congrats sa prosecution at defense kahapon. Lalo na kay Congressman Chel Jokno ng prosecution at si Attorney Michael Powa. Ayan, ang galing nung kanilang sana ganun lahat Ayan, makalma silang dalawa. Ayan, walang walang taasan ng boses at hindi umuulan ng objection. Daming bayan. Pero itong si Judge Felix Reyes matagal tong naging judge Ewan ko lang kung nakailang objection din to sa mga trial lalo mga issue ng criminal cases. Ayan, kahapon po ang anniversary ng DCRS pero meron pa rin pong bumabati dito. Ayan, bisita po natin ngayon ang chairman ng PCSO. Ayan, sa mga tumataya po ng loto, ayan, makinig po kita, hingi tayo ng tip kung paano manalo. Ayan, Chairman Felix Reyes, sir. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga kapatid na Deo, at syempre una ay bumabati kami ng happy birthday. Thank at you. happy 87th anniversary naman sa DCRH. At magandang umaga sa iyong libu-libong tagapakinig at tagapanood ng iyong sikat na palatuntunan. Ayan, sabi ni GM Mel Robles, mukhang tinanghali ka doon ng gising kahapon kaya hindi ka nakasama ka, ngayon ka humabol. Ayan. Ayan, anyway, kasama rin ni Chairman Felix Reyes. Abay, dati rin taga-PCSO to, pero siya ang President o Chairman. Ayan, Director ng National Printing Office. Ayan, para mga gusto magpa-imprenta ng pera. Ayan. Baka pwede tayo magpa-imprenta ng pera dito kay Director Attorney Vincent Bartolome. Attorney Vincent Bartolome, sir, good morning. Magandang umaga po at happy birthday. Thank you. Deo, at happy anniversary sa DCRH at magandang umaga po sa milyong-milyong tagapakinig po ng DCRH. Ayan, bawa namin kayo tanungin kung na-imprenta na ba yung balota sa mga gagawing election sa BARM. Ayan, Chairman Felix Reyes, ayan, abay, kumusta na po ang PCSO ngayong araw ba? Ano ba ang nanalo ngayon? May nanalo ba sa Ultra Loto o Mega Loto ba ngayon? Wala po yata wala nanalo pa sa bola na ginanap po kagabi. Ngayon, ang PCSO naman po ay napakarami pa rin pong mga ginagawa sa ngayon. Patuloy po ang aming pamimigay po ng patient transport vehicle. Tapos na po kami sa mga munisipyo at lungsod sa buong Kapuluan. Halos lahat po ay nabigyan na namin. At ngayon po ay nasa provincial level na kami. At malapit-lapit na rin po namin mga 100% ang ating po mga probinsya. At ito naman po ay bilang pagtugon namin sa tagubilin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba ang tulong pangkalusugan o pangmedikal sa buong Kapuluan. Chairman Felix Reyes, paano po yung mga nabigyan na ng ambulansya pero matagal na, ayan, nasira na, ayan, paano daw ba pwedeng mag-request ulit? Pwede ba, ilang years ba dapat ang isang ambulansya bago pwedeng mag-request ulit ng kapalit? Nung po PCSO? kami ay dumating sa PCSO, ang prohibitory period po ay 5 years. Pero ibinaba na po namin yan ng 3 years. Kaya nga po yung po mga nakatanggap na at lampas na po ng 3 years, ay pwede na po uli silang muling mag-request at amin pong bibigyan muli. Aba, pwede pala yun, Adi, una mo na sa amin sa Pinili, Ilocos Norte. Panong pa ni dating Paulong Digong yata yung ambulansya namin dun Namigay na po kami noong nakaraang 2 taon na birthday po ng ating pong datihang Pangulong Ferdinand Marcos. Talaga. Sa lahat po ng bayan sa Ilocos Norte at Aba, mga karating talaga. pang lalawigan. Ayan, ayan. So ano po ang mga project pa ng PCSO, Chairman Felix Reyes, sir? Patuloy po ang aming pamimigay po ng medical assistance. Ganun din po yung pong aming pamimigay ng mga medical equipment sa lahat po ng mga nangangailangan po, yung po mga sa ating
ating po mga regional hospital, district hospital, provincial hospital. Napakarami na pong probinsya ang amin pong nabigyan at patuloy po ang aming pamimigay ng mga tulong po ng yan nga pong mga medical equipment. Ayan, yung mga ambulansya, may kumpleto na ba ng ano yan? May mga medical equipments na ba doon? May mga gamit na ba sa loob? Meron pong wheelchair, meron pong alam ko po yung pong mga ibang pantingin ng mga mahalagang vital signs ay meron po 'yan. So makapagbibigay po ng may medical bed na doon, may kama meron na po, doon. meron pong stretcher na ito po Stretcher, ay maibaba at mabubuhat papasok po ng ospital. Tsaka aircon. Aircon po siyempre. At maganda po ang aming pong unit. Ito po ay isang Toyota Commuter. Ba, Toyota Commuter na ngayon. Baka Toyota Grandia pa yan. Ha? Super Grandia. Ayan, galing ba sa Toyota Alabang yan? So isang Toyota po Isang yata Toyota sa- brands. Ayan. Si Director Vincent Bartolome. Ayan, Director sa sa National Printing Office, nakapag-imprenta na ba kayo ng mga baloto para sa election sa BARM? Apo, sa katunayan po, last week po ay nagkaroon na po ng formal na paglalagda ng Memorandum of Agreement between the COMELEC sa pangunguna po ni Chairman George Garcia at ang aming director po na ni Nicole Bacolod ay nilagdan na po yung Memorandum of Agreement para po sa pagsisimula ng pag-iimprenta ng balota sa BARM election kasi very significant po ito dahil ito po ang kauna-unahang eleksyon sa BARM na gagawin matapos pong establish ang Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao po. Ilang beses nang na-postpone ang election sa BARM, Direktora Bartolome, sir. Ayan. Sabi niya, kung naalala ko, sabi ni Chairman George Garcia, di ba nakapag-imprenta na ng balota noon? Kaya lang dahil nga nadili ang na-postpone na naman ang eleksyon, ano nangyari dun sa mga balota? Di ba nasira yung kasi may mga district na nawala. Ayan, may mga katulad ng Sulu. Ayan, sina Governor Sakurtan. Ayun Hindi na nakasama sa BARM. Sa kasamaang palad po dahil nga po hindi po na ilang beses pong na-postpone to at may mga bagong nag-file po ulit ng kanilang certificate of candidacy. Kailangan po nating ulitin yung pag-iimprenta ng mga balota. Paano yung mga ganung papel na na-imprenta na tapos hindi na magagamit? Anong ginagawa ng NPO doon na Direktora Bartolome, sir? Kapag na-imprenta na po, tina-turn over ho namin ito sa COMELEC at ito ay nasa pangangalaga po ng COMELEC dahil ito po ay isang accountable form, hindi ho basta-basta sisirain ito. Ganun ba yun? Hindi ba nare-recycle yun? Hindi po, kasi meron po mga security features po. Ganun ba yun? Akala ko katulad ng ordinary na papel na pwede i-recycle, mga ganun. Hindi pwede yan. Hindi po pwede kasi ang bawat balota po ay maraming security features para po ito ay hindi magaya o magamit sa pandaraya po. Ganun ba? Di ba ang laking pera naman nasasayang doon kung yung mga na-imprint ng balota dahil na-postpone, hindi nagagamit. Pero Director Bartolome, sir, sa NPO ba nag-i-imprint rin ba kayo ng pera? Hindi po. Ang mandato po ng NPO ay kami po ang primary and main provider for printing services ng accountable forms po lahat po ng ahensya ng gobyerno. Ang pag-iimprenta po ng pera ay nasa central bank. Central bank lang. Akala ko sinasubcon din sa NPO. Walang gano'n. Ayan. Pero kaya nyo rin mag-imprenta ng pera? Wala pong kakayahan ng NPO. Gano'n. Ang passport yata sa inyo ini-imprenta dati? Sa isang ahensya po na tinatawag po na APO ang may hawak yung po APO, isa pong RGP rin po, recognized government. Pero under yan ng National Printing Office. Hindi po under po kami ng PCO po, isa pong ahensya rin po ng PCO ang APO. Philippine yung Presidential Communications Office? Opo. Under the Office of the President pala kayo Ayan na PCO. Ayan Okay, Judge Felix Reyes, Chairman, sir. Ayan ito ang matagal namin tanong ano ba ang tip mo? Paano ba manalo ng loto? Ayan, tagal ko nang tumatay dito. Ang dami-dami tumatay dito ng loto pero hanggang 4-5 digits lang yung napapanalunan namin.
Ang pinakaunahong tip ay siyempre, para ho manalo ay tumaya ho. Tangkilikin ho ang amin ng lahat ng produkto ng Lotto at baka ho sa darating na hong panahon ay amin na ho talagang may i-launch na yung Lotto Billionaire. Oo nga pala, ba't kailan ba? Ang tagal ng bilyonaryo narinig yan. Kailan ba ilulunch talaga yan? Siguro po, hopefully po within the year or in next 3 months, nandun na po kami sa final talagang deliberation. At meron lang po kaming iniintay na konting approval po galing po sa Office of the President. At lahat po naman ay na kumpleto na. Aba, pagka nailonso yan, Judge Chairman Felix Reyes, sir, ha? Abay, yung mananalo sa Lotto dyan, miyahanan natin sa mga taga-DPWH, yung mga contractors na bilyon-bilyon kinikilat sa flood control project. Totoo po yun. Ayan. Anyway, Chairman Felix Reyes, sir, ayan, maraming salamat po sa inyong pagpunta rito at pagbati ng aming anniversary at pagbati ng happy birthday. Asan yung emperador natin? Sabi, magdadala ka ng emperador dito. Ayan, Chairman sir, maraming salamat at magandang umaga po. Ayan, mabuhay po mga taga-PCSO. At ulitin natin, yung pong kahit na ako na ng ambulansya, ayan, sa mga bawat bayan-bayan, kung ito ay more than 3 years na, ayan, pwedeng mag-request ulit. Ayan, ayan. Director Vincent Bartolome, ha? Ayan, binabati ka na advance happy birthday ng mga taga TLK. Ayan. Pati yung mga kapans. Ayan. Ayan, si Brad Joey Tolentino. Ayan, belated happy birthday, Brad Joey. Anyway, Chairman Felix Reyes, o nga pala, ikaw ay dating judge. Anong tingin mo, judge, sa impeachment trial ngayon? Kumusta ang takbo, ha? Ayan yung pag-preside ni Senator Chis Escudero sa inyong pamantayan bilang isang veteranong naging judge. Ayan, okay ba? Smooth ba yung niya? Tingin ko pagpapatakbo? maayos naman. Pag-preside? Maayos naman po ang kanyang pag-preside po sa impeachment proceedings. At yun nga lamang po ang iba ay medyo natatagalan, pero yun nga po talaga pong yung po mga objection yan po ay bahagi ng proceedings, maging ito man ho ay sa mga husgado at kagaya na rin po ng impeachment. Pero hindi naman daw sa regular court ito so dapat mas dapat linyan, hindi masyado strict sa mga ganyan. Pero siyempre, alam ho natin ng mga batikang abogado ho nandyan. At saka siyempre, ang pinaglalabanan ho dito ay pwesto po ng ating pong Vice President. Akala ko yun ang binabayaran. May bayad na bawat objection. Tama ba yun? Anyway, Judge Felix Reyes, sir, maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat din po. Ang chairman ng PCSO at ang director ng National Printing Office, Attorney Vincent Bartolome. Ayan. Maraming salamat din po Lakay at mabuhay ka. Ayan, maraming salamat po at mabuhay din po ang mga taga National Printing Office at mga taga PCSO. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga issues. Sandali lamang, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest mula sa palasyo? Ayan, kailan ba ang balik ng presidente mula sa Singapore? At ready na ba yung kanyang State of the Nation address? Sino ba ang speech writer niya, ha? Ayan. Abay, ngayon po ay 11 days na lang, SONA na naman. Abay, ano kaya ang report sa bayan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Standby Raymond at Paz mula sa Senado. Ano ang latest sa Senado, ha? Anong sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ha? Mukhang wala daw sa timing, ha? Ang investigasyon ng NBI kaugnay sa mga projects sa SEA Games noong anong year nga ba yan? 2019 ba yan? Talaga naman iba talaga ang Director Melvin Matibag. Standby man ang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, Justice Idol, the Gigolo of Supreme Court, Maidas Marquez. Abay, mukhang dark horse ang Maidas Marquez. Ayan, morning, Justice Rodil, Justice Samga Erlan, Justice Japar Di Maampaw. Oras ganap ng alas 8
33. Ang oras na yan ay Control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binuksan nyo lang ang pera. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:43. Good morning, Lakay, at happy birthday. Thank you, Ayan. Sister L. Happy 40. Plus. Ayan. Ang wish ko sa'yo, Lakay, Ano? mas maging ka pa. Ano pa? Maging healthy pa kasi Ayan. alam ko namang fit ka. Kung makikita nyo sa personal si Lakay, may abs po siya. Abs sa chan. At saka Lakay, ang wish ko sa'yo ay mas humaba pa, mahabang buhay at lagpasan mo ang edad ni Manong Johnny. Ayan. Naku. Pagka lampas edad ni Manong Johnny, ano na yata yun? Parusa na yan. Maraming salamat, Sister L. Ayan, relax ka lang dyan. Sandali lamang, I like your attire today. Thank you, Lakay. You're so gorgeous. Ayan, alam ba ni architect yan? Lakay, bago ako umalis, huwag kayong mag-alala. Ano? Pina-check ko pa po sa kanya. Supportive yun, Lakay. Ang ganun asawa ba ko ay yun? supportive. Aba, Yes. yan ang maganda dyan. Siyempre, ha? Lakay, ayaw naman niya magmukha akong mamamalengke. Kaya lang super sexy. Kaya baka mamaya magselo si architect. Hindi yun, Lakay. Ayan, sanay na. Sanay na siya, Lakay. Nakilala niya ako, Lakay, ng eto na ako. Tsaka hindi maiwasan na ano yan. Wag siyang magselos kung marami hahanga sa'yo. Ayan. Na para bang kaselo-selos. Ayan. Sandali lang. Oy, maraming salamat kay batin natin si Eye in the Sky, Captain Benji Escobar. Ay, oo, Ayan. Lakay. Sa kanya nga padalang spaghetti. Hindi kanya nakalimutan. Bumabaha na po ng pagkain sa New Ayan, Center Oy, dahil birthday nila, Kay. Maraming salamat pala sa mga taga Maynilad ay Miss Ayun, Annette si De Ocampo. Ayan, sina Madel, sina Ron. Ayan, maraming salamat. Ang bira naman ng pa-birthday ni birthday boy din, ha? Si Ninong Manibi Pangilinan. Oo, Ayan, pa-birthday niya sa'yo ay pagkain, Ang Lakay. birthday celebration niya na-extend pa dito sa DCRH. May pa-cater pa sa'yo, Lakay, ha? Siyempre na pala si MVP. Ayan. Mas bata pala siya kay RSA. Ayan. Mas bata ba siya, Lakay? Oo, si RSA 79 yata. Ewan ko na kailan taon na siya, ha? Ay, ading Jane Llanes, ha? Ilan taon na ba si I-check natin yan, bossing, Lakay. Ramona San Miguel ang pero sa hirap ng panahon ngayon, mga kuyang maating, marami po ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Pero mag-iingat kung may natatanggap kayong loan offer na hindi naman kayo nag-a-apply at pinapaklik kayo ng link para i-claim daw ito kaya para ma-process nila kaagad. Nako, scam po yan. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Kaya wag pong mag-click ng links at mag-share na account details, card number, login info at OTP. Yan po ay mahalagang paalala mula po sa BDO. Daming Lakay, bago natin puntahan si Miss Left, ang daming bumabati sa'yo sa online, sa ganun YouTube ba? at sa Facebook. At may mga nagsasabi ditong matanda pala ng 2 years si RSA kay Lakay. Gusto mo pa bang banggitin ko ang edad ni RSA? Ilan taon si RSA? 72. 72 na ba si RSA? 72 Ayan, years old siya, Lakay. hamak ng matanda sa akin. At ang yan. birthday niya pala ay January 14, 1954. Tsaka Ayan. si RSA, ayan
sa bagay, sa ibang bagay, mas bata siya sa akin. Ayan. Saang bagay? Di pa tinutubuan ng buhok. Uy, pero lakay si MVP ay 80 years old. Oh, 80 years. Pero Grabe. malakas pa, ha? Ayan. Sana abutin din natin mga edad na ganyan. Siyempre ano, ha? naman lakay. Sabi ko nga sa'yo, lalagpasan mo si Manong Johnny. Ayan. Basta pareho kami ng sikreto kasi ni Manong Johnny, ha? Alam ko, Ano? saluyot. Ayan, nasa Kabatite. Luyot. Ayan, Utong. Ayan. Yan. Mga paborito mo yung gulay, Ayan, mga gulay-gulay lang tayo. Perdigones. Ha? Perdigones. Oras, Sister L. It's 8:48. Number 1. Mga kuyang mga ateng ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold. Kaya ikaw din, bossing Cesar Lee, ha? Ayan, bossing Amba Tony Abacan. Abay, kailangan nyo rin ng N Plus Gold. Isang adult nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Ikaw din, Doc Alan Racho, wag mo sabihin doktor kayo ni Dr. Miriam, ha? Ayan, kailangan nyo rin po ng N Plus Gold. Ikaw din, Konsehal Raul Aquino. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O, saan pa kayo, ha? Full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ateng, maraming salamat para sa mga kuya at mga ateng na bumabati. Pasensya na po yung iba, ha. Hindi ko pa nasasagot. Naghang na po yata ang aking cellphone. Punong-puno ng mga messages, mga greetings. Maraming salamat po, ha. Kaya mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kahit na pati inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. It's 8:53. Ayan, ang dami natin mga issue ngayon na ha? Ayan, kaya lang yung mga issue natin mabigat sa dibdib. Ayan, oo. Actually, lakay, maraming issue. Pero nabasa mo na ba yung... kasi alam naman natin si Senator Robin kahapon, di ba, lakay? Ano ba yung sinasabi ni Tunying na love letter daw ni Angel Locsin kay ito lakay. Robin? Ito na nga yung sasabihin Sige, ko sa'yo. mag-showbiz na nga lang tayo. At ano ba ang dahilan? Bakit sinikreto daw yung kasal ni Bea Alonso at ni Vincent Ko, ha? Pure Gold. Ayaw ba ni bossing ano nga bang pangalan ni Anong tatay pangalan niya? ng tatay si, niya? Si Puring, si Pure Gold. Lucio Ko. Lucio Ko, ayan. Alam mo lakay. Ayaw ba ni Lucio Ko kay Bea? Kasi sa mga kapatid natin mga pure Chinese. Ayan. Gusto nila Chinese din. Oo, gusto Chinese din. Ayaw nila ng mga Pinoy o kaya Pinay. Ayan. At may kilala ko nga business tycoon, yung anak niyang panganay ba yun, ha? Ayan. Abay yung nag-asawa ng pen. Talagang Dumaan ba sa... Ba't ka nagpapatay ng lahat? Hindi lang to. Gamo-gamo? Yung Fruit fly? Fruit fly, ayan. Okay. Gusto makiberte, gusto bumati. Ayan. At talagang inalisan ng mana. Ayan. Oo, mama, ganun. Kasi nung una lakay, parang ang balita sa Spain, sila ikakasal. Tapos hindi nga natuloy. Tapos biglang nagulat na lang lahat. Kasal na sila. At si Mayor Abby Binay nagkasal sa kanila sa Makati. At walang walang makasama. Oo, parang Walang lang lakay. parents. Doon sa reception, binilang ko yung upuan, nasa 12 lang. So siguro 12 katao lang ang invited. Oo nga. Sobrang lakay sobrang simple nung kasal nila. Pwede naman pala ikasal ng ganun. Ba't di ko ginawa yun? Nagulat ka ako sa'yo, ha? Bakit? Ang laki ng ginastos mo. Damdaming Bayan. Minsan lang yan ano naman ang masama, ha? Eto muna report mula sa Malacanang. Ayan.
Pero ang sabi ni... Eto lang kay sabi ni Angel Locsin, yung Ano tinatanong mo. Ano sabi ni Angel Locsin? Ang sabi niya kay Robin, kasi parang open letter, message niya kay Robin. Sabi niya lakay. Bakit? Naging mag-shota din ba yung dalawa? Hindi lakay, naging magkatrabaho sila. Kasi di ba si Angel nag-a-action din siya. Ang sabi niya, nung mga panahong magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Sabi niya. Akala ko sa Muntinlupa. Ayan, sa statement mo na to. Kasi nung nga Sa Oblo. nasa Oblo yan sabi na kay mabubit yan may dumadalaw na artista ayan. Talaga lakay. Sa bagay, di mo maiwasan yun. Showbiz siya Kasi di ba lakay sabi ni Robin kahapon, komunista po ako. Ayan. Oo nga, sinabi niya. Komunista daw siya. Akala ko Muslim siya. Ayan. Ewan ko sa kanya. Pero ito lakay, sabi ni Angel, sa statement mo na to, kahit papano natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko. At least honest ka ngayon, kuya. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako? Kahit alam mong hindi totoo. Actually, kasama mo pa nga at kachikahan yung mga nagre-red tag, naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Grabe yun lakay, no? Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Pero bakit parang mas pinaglalaban mo pa o mas ipinaglaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Wow. Oo. Isa ka sa pinaka makabayang taong nakilala ko. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stud mo pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kahit paano alam kong halos pareho tayo ng landas na dinaanan. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. Haba pala love Tapos letter. tinag niya si Robin Padilla lakay. Naka-mention sa post niya. Tapos naka-PS. Ayan. PS. I love you. Kuya. Dummy. Sila kayo walang PS. Walang PS. Ayan. Narentag pala si Angel Oo, Locsin. lakay. Kasi di ba pamangkin siya ni... Angkol siya ni Congressman Nery Colmenares na matagal na rin nare-red nire-red-tag tag. din, oo. Pero hindi na red tag si Congressman Nery Colmenares Ano? Yellow tag na ngayon. Dummy. Ibang tag yun lakay. Political color yun. Ganun ba yan? Akala ko tag sa maleta para hindi mawala sa airport. Sa airport. Bag tag. Pero ilan pang investors maharap ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Singapore ngayong araw. Ganun ba? Sana marami maimbitang investors, ha? Kahit hindi pa rin napupuksa ang korupsyon sa Pilipinas. Aris number 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Happy birthday, Lakay. Oy, thank you. My greet and meet and greet si Ayan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Indo-Pacific Investor sa Singapore ngayong araw. Lalaw rin ang Pangulo sa roundtable discussion na inorganisa ng Milken Institute. Inaasahang ilalako ni Pangulong Marcos sa mga business leader ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Una nang sinabi ng Malacanang na bahagi ito ng mga hakbang ng administrasyon na isulong ang pamumuhunan sa bansa kasunod ng pagkilala bilang upper middle income country. Kahapon ay una nang nakausap ng Pangulo ang Sintel Group na itinuturing na pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Sumento ang kanilang pulong sa expansion ng operasyon at investment sa bansa na susuporta sa lumalawak na digital economy ng Pilipinas. Ang ABC Impact naman na nasa larangan ng healthcare ay nakatakdang makipag-partner sa Ayala Group. Ayon sa Pangulo, magbubunga ang partnership ng expansion ng hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at higit 1,000 pharmacies sa buong bansa pagsapit ng 2027. Mamayang gabi lakay ay pauwi na ang presidente. Ayan. Sana
Awag dadaan sa private hangar si Presidente, ha? Sana duman sa Changi Airport. Sabagay, alam naman niya siguro para magayang man na yung kalahati ng Changi Airport sa Pilipinas, ano, sa NAIA, ano, ha? grabe. At Doon siya lakay. Oo. Kasi yung departure niya, yun yung binanggit na. Alabas yung Airport pa lang, tourist attraction na. airport pa lang panalo na, ha? At tapos yung sabagay hindi na kailangan yung malaking Chubibo doon. Meron tayo sa Star City. Tsaka medyo marami ng chubibo dito sa Pilipinas. Laki na malalaki. Ayan, at saka yung Marina Bay. Ayan, Yes, yung Marina Bay Lakay. Oo, Yun ang ganda, sobrang ganda. nakaka-amaze yung architectural design. Ayan. At saka yung ang linis nung dagat nila doon. Yes, Ano, sa, yung ano Ano yung sabi nila lakay? yun yung bubuga yung Merlion. Yung lahat umiinom. Oo, kapag narating mo daw yung airport ng Singapore, kahit layover lang, nakarating ka na. Oo, Nakarating ka na sa Singapore. oo. Kasi may landmark na sa Ayan. airport pa lang yun eh. Ninong Don Ramon San Miguel Ang. Ayan, gayahin po mo nga natin, yun. oo. Higitan mo nga yung Changi Airport, Ninong. Kaya ba sa Bulacan yan? Ayan. Ayan. Okay, so mamayang gabi pa ang dating ng Presidente. Ayan. Lakay, alas 7 yung kanyang inaasahang paglipad mula sa Singapore. Ayan, good luck Mr. President. Ayan, sana nga po ay successful ay yung pagtungo sa Singapore at maibida mo sa iyong SONA. Ayan. Ano, speaking of SONA, ayan, nakapag-submit na ba yung mga cabinet secretary sa kanilang performance report? Siguro yung taga-DOH walang performance report. Wala na lakay. Wala na ba? Nag-resign daw. Nag-resign ganun. na daw. Huwag mong sabihing tinanggal kasi nag-resign. Lakay, at saka hindi lang naman sa head ng agency ano ang trabaho ng ahensya. So, syempre, may mga masisipag din naman. Oo naman. Oo, mga USEC niya, mga kasama. Kaya lang kung pangit kasi ang gawa ng pinuno, lahat na ano. Medyo nadadamay. Nadadamay, oo. Ayan, at sana'y yan ang i-reform ni bagong Health Secretary Brix Pujalte. Ayan. At Secretary Pujalte, ayan, Secretary Brix, ayan, baka po yung mga USEC mo ibigyan mo naman ng trabaho. Ayan. Kasi yung mga USEC hindi binigyan ng trabaho ni Secretary Ted Herbosa Ay, noon. talaga ba lakay? Oo. Sayang naman. Oo nga, kasi baka daw mas magaling pa yung mga USEC makita yung performance. Gusto niya sila ang pogi. Pero kasi makakatulong din yung lakay, di ba, sa image nung ano. Kaya nga, hindi team player Ayan. Dapat team player para si kagaganda ng ahensya. Yes. At siguro Secretary Brix, ayan, baka pwede mong bigyan ng special assignment si Undersecretary Albert Domingo. Ayan, wag mo nang sumakay ng aeroplano na naka-business class, ha? Ayan, sana pasyalan mo na ang mga Mona Lisa Hospitals. Yan sana ang number 1 para ramdam sa masa, ha? Ramdam sa laylayan. Ay, may namimiss tayo lakay sa DOH. Si Yusek siya, di ba? Nung Berhere? Yes, Oo hindi nga, natin maramdaman na kasi parang medyo naglaylo Ayun, nalaylo siya Isa pa dahil magaling initsipera. Kasi naalala ko nung pandemic time kasi lakay. Oo. Ay, yan ang mga hirap sa mga although na sabi nga pagka daw gusto mong hindi mo pag-initan ng iyong boss, do not outshine your boss. Ayan, mga Dapat ganun. low profile ka Low lang. profile lang. Kaya lang kaya ganun may mga nai-insecure na ganun kaya tuloy si Berhere wala, sinuspindi pa nga yata yun talaga ba, lakay? Freelancer kaya. Oo, ayan. Samantala ang galing-galing nung Ale. Ayan. Parang kakaiba yung lakay, di ba? Kasi di ba, magpapakitang gilas ka sa boss mo para mapuri ka na, good job. Ayan, ang galing-galing mo. Ayan, asset ka dito sa departamento natin Ipopromote kita. Ipopromote kita. Ayan, kaso, sinasapawan mo ako Ayan. Mas pogi ka sa akin Andiyan ka sa doon ka sa Timbuktu. Mga ganun. Sana hindi ganun yung mga opisyal Grabe natin. yung mga bubuit sa'yo lakay alam mo pero naman, alam ko yung mga bubuit mo nasa loob yung bubit ko, biktima rin Kawawa yung bubit mo lakay. Anyway, tapos na yan. Ayan, so good luck na lang kay Secretary Brix Pujalte. Okay nga rin, Miss Glat. Ayan, so na nga. Anong
Anong ready na ba ang SONA? Sino ang si Mr. Garcia pa rin ba ang gagawa ng SONA speech ng presidente? Ayan, sa kanya pala galing slogan na mahiya naman kayo. Ayan. Kaya lang may malaking pagkakamali daw si Mr. Garcia, yung director ng BCDA yata. Ayan, Kasi parang may portion na inamin ng Pangulo. Yan, Ba't inamin? Ayan. Okay lang yun, Lakay. At least honest siya. Ganun ba yun? Aminado naman kami na may ganito, pero may ginagawa sila. Ba't inamin? Yan ang mortal sin. Di ba sabi niya, Lakay, kahit saan pa makarating yung investigasyon, walang mga kape, kaalyado. Ayan. Oo nga, kaya mukhang sasampulan si pinsan Ewan ko lang sa makarating yan. Kasi parating tinatanong nasaan ang Big Fish. Siyempre na-interview natin kahapon na si Congressman Toby Chanco. Congressman Toby. Ayan na. Maraming salamat kong Toby. Ayan, asan daw yung Big Fish? Parating tinatanong pati Where's the big fish? Para sa diplomatic community sa Ayan, tinatanong. Ayan. So malaking hamon yan sa presidente. Okay nga rin. Natin Lakay yung magiging speech ni Presidente. Wala pang binibigay na anumang impormasyon ng palasyo. Sabi ay naghahanda naman siya para sa kanyang SONA. At pagsabi na rin kay Secretary Dave, kay Yusek Claire de la Fuente. Ayan. Castro pala. Ayan. Hi, Yusek Claire. Ayan. Na-meet ko rin sa personal kahapon. Ayan. Idol ka nun? Ay, mas maganda ka pala sa personal, Yusek Claire. Ayan. Pakisabi ka sa presidente, wag aamin. Ayan. Sabi niya, pitpitin ka man, wag kang aamin. Wag aamin. Kahit na huling-huli na, wag aamin. Ayan. Umaamin ka agad Ayan. At maganda rin punto nga pa ni Kong Toby kahapon, Mislet Ayan, unsolicited papaalala din sa ating mga kababayan at defense at prosecution kayo sumang-ayon na pumunta sa impeachment court, ayan, sa Senado para husgahan kayo, ayan, dapat tanggapin ang resulta ng ang verdict ng impeachment court. At huwag sasabing dinaya or niluto, mga pagka ganon. natalo, manawagan ng rally tayo, ayan, pabagsakin natin ang gobyerno, ayan, mga ganon. So, kung ano yung maging result, tanggapin. Yes, total, sinabit nyo yung sarili nyo pareho. Yes, ayan, at nag-agree para magkaroon ng trial, Lakay. Ayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Balik sa inyo, Lakay, at Sister L. Happy birthday ulit. Ayan, may pakanton dito si Miss Sister Let, L. punta kayo dito. Maraming food. Bumabaha na. Ayan, ayan. Maraming salamat pala kay Aling Lydia sa lechon. Ayan, padala naman ng parang Darly de Roca. Ayan, nagpadala naman ng cholesterol-free na lechon dito. Ayan. Nag-jogging na lechon. Nag-jogging. Okay, Let. Thank you. Good morning. Good morning. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Daming bayan. Pero ano man ang mangyari mga kuya, mga ating good morning Kaador Plato. Ayan, maraming morning salamat po. Ayan, sa inyong pagpunta rin dito, pagbati sa aming anniversary at birthday ng iyong yours truly. Ayan, Mayor Jenny Mendoza. At sa lahat po na mga bumabati, mga mista ako sa PMA Sandigan 82. Ayan, Mr. President Chito Trinidad. Ayan, maraming salamat po sa mga pagbati. At siyempre mga breath din natin sa free and accepted nations of the Philippines. Maraming salamat mga kuyang at mga ating sa mga pagbati. Siyempre mga kuya natin sa TM Kalang Masonica Lodge at Grand Lodge, most merciful Bob Moran, Past Grandmaster Roland Paulino Raul Canon, at Right Merciful yung mga kakuyang natin sa Mabuhay Shriners, yung namimigay ng wheelchair at gumagamot ng libre sa mga burnt and crippled children. Ayan, Right Merciful Hussein Shamsuddin, Vito Cruz, TM Calao, Bustakalay. Narito na ang Ninong ng Bayan. Nasaan ba ang Ninong ng Bayan ngayon, Sister L? Ang ating Ninong ng Bayan, Lakay, ay nandyan sa may Quezon City. Pero bago yan, eto muna ang ating Word of the Day. Anong Word of the Day?
ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day, Lakay, ay fishing. Fishing. Sa Tagalog ay pangingisda. Oh. Sa Cebuano ay pamasuldong. Pamasuldong. Ayan. Sa amin na bang Ilocano ng fishing? Agbaniit. Ayan. Agbaniit. Ayan. Pero yung agbaniit, yung may gamit kang fishing rod. Ayan, yung bingwit. Bingwit. Ayan. Bingwit, nga. oo. Pero ano bang ang ano, Lakay? general term ng fishing. Ayan. Mamaya, paalala mo sa akin, Manong Perlito Coloma. Baka Ayan. pangingisda, Lakay. Fishing. Fishing. Kasi yung ano, namimingwit naman yun sa Tagalog, pamimingwit. Aglamos. Sa amin, Lakay, ang tawag doon, panginsira. Panginsira. Kasi yung ano sa amin, yung isda sa amin, sira ang tawag. Ganun Kaya ba? pag pumunta ka, gusto mo ng, Sira? gusto mo sira? Ha? Sira, kakainin ko. Pala yan. Sira ang isda sa iyo. Yung isda sa amin, sira. Ang bira naman kayo mabikulano. Tapos na isda, sinisira ninyo. At siyempre, ang Nino ng Bayan ay tuloy-tuloy pamigay ng aginaldo sa may, nasa QC. Barangay West, Camyas, Quezon City. Sa ating DZRH, malakas aginaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ito na, Lakay, ang ating Ninong ng Bayan para sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At alamin na natin kung sino ang mga nanalo dyan sa Barangay West Camyas, Quezon City. Ninong! Sino Yes, na ba? Lakay at si Sir. Happy birthday, Lakay Deo. At syempre, Thank you. ito na ang ating winner sa ating Malacash promo, isang ahente ng LTFRB. Magandang umaga. LTFRB, ha? Ayan. Good morning po, Lakay Deo. Makalma. Good morning, Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Happy birthday po. Lord Tanail po. Delgra? Lord Ayan. Tanail po. Mer Delgra? Yung iba yun, Lakay. Martin Delgra pala. Mer pala. Ha? Nel? Ner. Panaitil. 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 Aba, okay, pilyado mo ko yan. Ner Panaitil. Aba, ngayon lang ka nakarinig na pilyado. Taga saan ang mga Taga saan, Panaitil? Kuya? Tanail po, Bicol po. Bicol. Uragon din pala ito. Sain sa Bicol po. Birak po, Birak. Birak, Catanduanes. Yun ako, Kuya Tatawid Governor dagat, Joseph tatawid. Cua. Ayan. Okay, Ner. Ayan. Ba't ganda-ganda ng gupit mo, ha? Oo nga. Parang gupit yan ni Senator JB, Senator JB? Oo nga biglang tingin Akala ko ba, ba't kasama si Senator? Bakit nanalo si Senator JB? Akala ko na huli mong nagbabay kasi Senator JB. Ayan. Ayan, Kuya Ner. Anong trabaho mo sa LTFRB? Yes, ba? Clerk po. Clerk. Ayan. Ayan. Clerk ka pa yan. Pakicheck nga kung approve na yung yung electric bus ni former Congressman Omer Mercado. Ayan, yung mga Ay, Kuya Omer, good morning. Dumating na ba yung mga electric bus mo mula sa China? Ayan. Gusto ko yung sa on-air mo. Pakicheck nga. Ayan. Okay, Ner. Ayan. Abay, tanongin mo na kaagad. Sinong paborito mong announcer sa DZRH? Bago ko po sagutin yan, sir. No, kaya? Happy birthday po. Aba. Kay Leo Makalma po. Ba't ako lang? Happy 87th anniversary po. Aba. Thank you po. Good morning po, Ma'am Elena Pitt. Good morning po. Dahil binati mo ko na happy birthday, Kuya, bigyan mo na 1,000, Sherwin. Bigay mo na agad, Ninong. Kuya meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Ayan. Ayan. More blessed.
Ayan, salary deduction yan sa LTFRB. Ano ka? Salary deduction. Ayan. May kaltas na 1,000 sweldo mo sa susunod na cut-off. Ayan. Tanongin mo ang word of the day kung alam niya ang word of the day, Sherwin. Siyempre po, fishing po. Fishing. Ayan. Nagpi-fishing ka rin ba sa 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 Bicol? Catanduanes, may dagat doon Oo. Hindi po. Hindi pa? Ayan. Sige, dahil hindi ka naman nag-fishing, ayan, dahil birthday ko naman, dagdagan mo na 1,000 para pambili ng sira. Aba! Salamat po. Salamat po lang. Ayan, Pambili ng sira. Pambili ng sira. Alam mong sira? Ewan ko sa kanila. Kuya, yung sira ba sa Catanduanes, hindi naman isda? Iba isda sa kanila. Ito na po lumaki. Ay, dito na siya lumaki. Sa mga Bicolano, yung salitang isira. Iyan, isira. Oo, isda yun. Yes. Oo. Isira. Okay ba? Anong panira? Isira is iulam. Okay. Dito ka na sa Maynila, pag sinabing sira, ulo na yun. Sira ulo. Okay, kuya. Bigyan ng radyo si kuya. Ayan, Dahil nasagot mo ang word of the day at meron kang medium component na rin sa atin ng Atron, alagang maaasahan. At syempre, meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa Deezer H. At ang pinakabago disenyo ng Deezer H t-shirt, mapapasayo, gagamitan yan ng pinakamabangos ang libong bulaklak. Maamoy dito nga sa Charm Popcorn Purple Eternity. Pangong Charm Popcorn Purple Eternity, talaga naman 1,000 bulaklak. At syempre magwawakas na ang kahirapan dahil makakain ka na ng boy sugba. Yan titigil na ang kahirapan kapag tinapak mo ang Regal Foods International Incorporated snack ni Kuyang Richard C. Okay, kuya. Maraming salamat. Ayan. Pwede po ako bumate? Sige, kuya. Ayan, nandiyan ka na rin lang eh. Binabati ko po yung hepe ko po, boss ko po, si Atty. Sherwin po, Sir Amadeo General, Sir Andigay, Sir Ma'am Pats po, Sir Mark Jun Espleto, tsaka asawa ko po, si Almanera Alvarez po. Naku, may nakalimutan ka. Yung chief ng yung chief ng LTFRB. Si Attorney Mendoza. Attorney German, binabati ko po kayo. Ayan, yung dati sa LTO, ano pangalan? Si Vigor. Vigor Mendoza. Vigor Mendoza. Ayan. Mendoza po. Okay nga ron. Maraming salamat, Kuya Ner. Salamat po. Happy birthday po. Lucky Deo. And God bless po. Maraming salamat, kuya. Salamat, Kuya Nel. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo na ang susunod na winner sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6. Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ilang days before Christmas, Sister L? 162 days, Lakay, bago magpasko. Pero kung titingnan mo kasi, Lakay, parang 161 na lang siya kasi 14 Bakit? hours. 161, 14 hours. Oh. Pero 162 or 162. 162. Ayan. Bilis ng panahon talaga. Pasko na. Ayan. Pasko na. Ayan. Bakit di na lang magmahalan lahat? Oo nga, Pasko na, Lakay, impeachment. Ayan, away-away pa. Ayan, impeachment. Baka abutin pa ng Pasko. Lakay, nakakapagod na. Lalo na yung pagko-coverage. Senator Senate President Win Gatchalian, tapusin nyo na. Tapusin nyo na bago magpasko. After Pandora's box. Ayan. Pag nabuksan na. Pagka nabuksan na. Ayan. Desisyonan na. Ayan. Maraming salamat, Mayor Zenny. Ayan. Sa mga taga Batangas, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa iyong pagbate. Yes, ang dami nang bumabati sa iyo, Lakay. Bumabati pala sa iyo, Lakay, ay si dating Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon.
Bossing Senator Dick. Ayan, good morning po. Happy birthday daw sa'yo, Maraming Lakay. salamat po. Ayan. At siyempre si General Dizon, Ninong. Ayan, happy birthday daw sa'yo, Lakay. Oy, maraming salamat. Ayan, naku, si Most Worshipful Boy Pacifico Anyag, maraming salamat, Most Worshipful Sir. Ha? Ayan, mga kuyang natin. Ayan, naku, kuyang Justice Danton Beser. Ayan, bukas ko na kayo i-reply, ha? Hindi, sa mga nagme-message po kay Lakay ay pagpasensyahan nyo na po siya, hindi niya po yan nababasa lahat. Kasi minsan kahit kami po, di niya po nababasa message namin. Kaya tatawagan sila kay. Sandali lamang, babalikan natin. Ayan, yan naman po ang gusto ko sa inyo. Kahit na hindi po kayo nasasagot, ayan, asaan nyo po mga kuyang, mga ateng, at sa ating mga taga-subaybay, mahal na mahal ko po kayo. Ayan. Ang aking pagmamahal ay natural ang init. Ayan. Yan ang gusto nila. Para natural din ang kaligayahan. Kaya kung hindi mo kayo masagot sa text, ayan, I'm expressing my love naturally gamit ang airwaves. Akala ko. Gamit ang honeymoon tea. Honeymoon Kasama na rin yan. Ayan. Kasi Lakay Raymond at Paas, may tagla itong natural herbs, Henry Uri. Ha? Ayan. Nabinigyan ka ng kortal. Gamot daw sa sakit ng ulo. Ito, Henry, saan ka nakakabili ng kortal? May kortal pa pala. Ayan. Akala ko medical na. Ayan. Kasi ang honeymoon herbal tiba ko yung mga ateng. Ayan, Rudy Liwanag, pare ko. Ayan. May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising ito ang init ng damdamin, making each night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Kaya mga kuyang, mga ateng, ayan, mga ateng, si Kuyang, ibili nyo ng honeymoon herbal tea para express love naturally. Ay, sana love lahat. Wala nang away-away. At sana matigil na ang korupsyon. Yan ang aking birthday wish, Sister L. Ayan. At sana may makulong talaga na big fish. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:21. Ang oras ay Oras, Sister L. 9:27. Hatawin natin ang mga reports. Oy, buti naman, baka daw hindi naman abutin ng Pasko. Ayan. Sana naman, Lakay. Sana naman. Kasi ang hirap naman nung nagka-countdown tayo, tapos impeachment. Pagkatapos ng SONA, pwede ba tapusin nyo na yan? Sana August matapos na. Tsaka dapat, Lakay, wag na mo ng gulo-gulo. Kasi nakakapagod. Ay, sinabi mo, ha? At nakakaawa na po ang Pilipinas. Sinabi mo. Pero happy birthday mo na kay Eric Dastas. Yes. Birthday din pala ngayon. Bukas. Advance happy birthday, Ayan, Sir Eric. bukas si Eric Dastas. 19 si Jerry Baha. Ayan. At susunod, Vic De Leon Lima. Happy birthday, pare ko. Ha? Ayan. At happy birthday din kay Joy Yao. Aba, binabati ni illustrious potentate Nelson Yao. Ayan. Maraming salamat, Berry. Ayan, Nelson Yao. Sa yung siopaw, yung fried siopaw. Ayan. Emerald siopaw. Hindi emerald siopaw yung kanya, yung ano ba yun? Yung iba pala. yung Sorry siopaw naman. na piniprito. Si Judge Reyes pala may dala kanina. Si Judge Reyes may dala na siopaw. Ayan, maraming salamat po, ha. At sa lahat po ng mga nagpunta nga pala rito, toasted siopaw. Ayan, na toasted siopaw ba yun? Ayan, responsible Nelson Yao. Ayan. Hindi pa.
Listeners, ayan, namiss namin show pa mo. Paramdam mo. Parang nagpaparinig ka lang kayo. Ayan, maraming salamat nga pala. Ulitin po namin sa mga nagpunta po rito. Ayan, hindi po namin kayo maisa-isa. Ayan, sa lahat po ng mga nagpunta rito bumati. At kahit hindi bumati, yung mga, kahit hindi nagpunta rito, yung mga bumati po sa aming 87th year anniversary at birthday greetings. Ayan, maraming salamat po. Ayan, pasensya na po kung hindi namin kayo mapasalamatan na lahat ng isa-isa. We love you very, very much. Mwah, We love you very much. Dami mo Arnon. Eto na lang. Ito na. Daming Ito na. Hindi si Lola Malu. Ayan, hatawin na ang mga report. Ayan, daldal Sabi nyo. niya, hatawin mo na yan. Hahatawin kayo. Lakay mo kung gusto kang hatawin. Eto na muna ang report mula sa Senado. Minorya sa Senado. Hatawin daw ako ng cake tsaka lechon. Sige si Raymond. Ang minorya sa Senado ay isa-isa nang binabawasan dahil daw sa impeachment. Sino nagsabi niyan? RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Mayor, happy birthday muna sa iyo. Mayor, thank you, Lakay. Inaksahan ng hanay ng minorya sa Senado ang administrasyon na sila iniipit dahil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan nila ang mga kontrobersyal na 10 billion pisong New Clark City Project Sports Complex. Ang proyektong ito ay ginawa para sa hosting ng Pilipinas ng Southeast Asian Games noong 2019 ng Chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PISGO ay si Senador Alan Cayetano. Ayon kay Cayetano, ang biglang pag-ungkat ni Matibag sa issue ng New Clark City Sports Complex ay nakatali sa impeachment trial kung saan siya nakatakdang tumestigo sa susunod na linggo. Hindi ito nagustuhan ng senador dahil umano'y natakot siya upang hindi tanungin si Matibag pagdating niya bilang testigo, ngunit hindi umano siya matitibag. Sa day 6 ng impeachment trial, sinabi ni Cayetano na bahagi ito ng naisin ng administrasyon na tuluyang mabawasan ang bilang ng mga minorya sa Senado. Sabi ng senador, mismong mga vloggers na kakampi ng administrasyon ay nagbibilang na sa mga nalalagas na kasapi ng minorya. Unang sa ngayon ay aminado si Cayetano na hirapan siya dahil wala si Senador Dante Marcoleta na isang abogado na kanyang katuwang dapat sa impeachment trial. Pakinggan natin si Senador Alan Peter Cayetano. Same thing he announced yesterday, a marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? Iyon ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kaya sa susunod na linggo, yes, Mayor. Di naman niya ipapakontempt si Director Melvin Edgar Hoover Matibag. Pagdating ng Lunes. Iyon ang problema namin dito, Mayor, dahil kumbaga korte itong pinag-uusapan, hiwalay na issue naman yung issue ng investigation ng NBI, supposedly doon sa problema sa New Clark City Complex. Kaya yun ang aming pinagtatanungan kahapon, paano nga ba ito? Dahil hindi naman ito regular session ng Congress, kundi at saka yung pagpunta niya doon ay ipipresenta siya as testigo ng prosecution at hindi naman itinatawag siya doon ng Senado bilang Bureau Director ng NBI. Kaya medyo masalimuot, Mayor, kung paano magiging palalabasan nito pag nag-face off sila sa susunod na linggo. Sa lahat ng mga naging NBI Director, Raymond, ito ang pinakamalakas ang arrive, Director Melvin Edgar Hoover of the Philippines Matibag. Talagang malakas ang arrive dyan, Mayor. Dati pa man din. Ganun ba? Ganun ba? Kahit nung wala pa sa NBI si Director Matibag, ganyan talaga ang dating. Oo, talagang ano yan. Natural na niya yan.
Oo, yan na yan. Kumbaga, siya na yan. Kumbaga, kung tahimik lang at hindi kumikibo, ay hindi si Atty. Matibag yan. Ganun pala yan. Ayan. Personality na niya. Sige, good luck kay Director Matibag sa kanyang pagharap sa impeachment court sa darating na Lunes. Ayan, abangan natin. Abangan natin yan, Mayor. Idugtong ko rin lang, Mayor, dahil ito, kasamahan namin ito sa Senado at nangyari itong kaninang madaling araw na mukhang iniukay naman doon sa mga nangyayari ngayon sa mga kabataan na kung ano yung nakikita bigla na lang nagwawala. Dahil yung bahay head ng digital ng bilyonaryo to star na si Marlon Ramos, abay tinangkang sunugin kaninang madaling araw doon sa isang subdivision dyan sa Santa Rosa City, Laguna. Ang masaklap nito, Mayor, kilala niya o yung batang suspect ay kaibigan ng bunso niyang anak. Kaibigan niya. Alas 2 kanina madaling araw, nagulat na lang silang pamilya ang marinig yang isang pagsabog sa bandang kusina. Paggising niya ay nakita niyang nasusunog na yung bandang kusina. Humingi ng sakluro sa mga kapitbahay. Nagtulong-tulong naman through mga fire extinguisher. Naapula naman yung apoy at na mabilis na nakaresponde yung pamatay sunog ng Santa Rosa na malapit sa kanila. Kaya naapula yung sunog. At yung mga gwardiya, na-aresto din yung suspect na 21 years old na bata. Grabe. Nahuli ito. Ano daw reason? Lakay Raymond, anong rason niya? Kaibigan pa ng anak niya. Ito na, Mayor at Elaine. Ang reason niya nung nahuli, tinatanong ni Marlon, binubuli daw siya nung anak niya. Magkaibigan. Magkaibigan niya. Kasi pumupunta pa sa bahay niya, itinuturing nga daw niyang isa sa mga anak niya yan dahil dalawa lang ang anak naman ni Marlon. Pumupunta yun sa bahay nila, doon naglalaro, kumakain doon, nakikipanood ng TV. Talagang kumbaga, miyembro ng pamilya. Ang reason out niya ay binubuli daw siya nung anak. Nagdala ng lagayan ng gasolina, Mayor. Pumusok sa bahay. Kaya nagawa niya itong pero ang hinala nila, binuksan yung LPG at yun yung sumabog. Kaya nagkaroon ng sunog doon sa kanilang bandang kusina. Itong buti na lang at naaresto. Ang inilagtataka lang ni Marlon ay nung naaresto yung bata dahil nakatira ito sa mga isang subdivision, mga 3 kilometers away. Ilang minuto lang daw, dumating na yung nanay. Yung bata. At kinakatwiran pa ng nanay yung ginawa ng anak. Kinakampiyan pa yung anak at hindi man lang daw magawang maghumingi ng pasensya o pag-sorry sa kanila. Dahil nakita naman talaga na nagkaroon ng sunog at kung hindi nila naagapan ay baka nadali yung bomba. Kung hindi na yung bomba ay baka pati sila ay natamay doon sa loob ng itong sunog na ito. Sa ngayon ay investigation ng Bureau of Fire Protection dyan Santa Rosa City sa lalawigan ng Laguna. Itong Mayor at at least mabuti na lang walang nasaktan, walang at namatay. napula din agad yung sunog. Walang nasaktan. Yun na nga lang ang masaklap dito ay yun na nga yung dinadahilan na naman bullying. Ay dahil daw sa bullying. Ito si R.A. Fuente, Raymond Dasmas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond at Paas. Sandali namang isunod natin si Manang Milky Rigunan para hindi na tayo abutin ng Pasko. Yes, ito nalakay ang House Prosecution Team. Pipilitin na hindi abutin ng Pasko ang impeachment trial. Posible daw magbawas pa ng mga witness. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister El, at gusto kong batiin sa lakay ng happy birthday. Thank you, bakit? Lakay Mayor Deo. Dahil nabawasan nga lakay at Sister El ang witnesses ng prosecution sa Article 4 o grave threats. Makatutulong ito para mabawasan ang haba ng paglilitis at hindi na paabutin pa ng Pasko. Ito ang tiniyak ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro
habang patapos na sa Lunes ang presentation sa Article 4. Ang kay Luistro, kapag natapos ang testimonya ng kanilang witnesses, saka lamang nila pagpapasyahan kung isasalang pa ba ang iba pang witness. Sabi ni Luistro, ganito ang nangyari kaya winidro nila ang pagharap sa witness stand ni na Atty. Zuleika Lopez at Captain Delinda Bello ng House Sergeant at Arms dahil sapat na anya at kumpleto na. Narito si House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Ako I am personally aiming to finish before Christmas. Para masaya ang Pasko nating lahat. Yes, kunin ko lang po yung as the lead prosecutor, your assessment dun sa performance, of course, dito sa under Article 4, Congressman Lawrence Defensor, and kanina sa plenary, Congressman Shell Jocko. Your assessment. 10 of 10, 100 over 100, no? And of course, we give the credit to our head prosecutor in the person of Congressman Lawrence Defensor, who really worked painstakingly to make sure that we will be able to present all the necessary evidence thoroughly, completely in Article 4 that is Binati nga lakay at Sister El ni Luistro ang dalawa niyang prosecutors na sina House Deputy Speaker Lawrence Defensor, Lead Prosecutor sa Article 4 at si Akbayan Party List Representative Shell Jocno sa napakalmadong presentasyon ng posisyon ng prosecution sa dapat daw buksan ang DIR box sa naglalaman naman ng tax records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Manasseh Scarpio. Ako si Neil Cariguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Mula sa panig naman ng prosecution, standby Val Gonzales. Kumusta na si Senator Rodante Marcoleta? Dating Congressman Mike Defensor. Ayan, itong si Aristotle Viray. Ayan, at saka si Jet Espiritu. Ayan, abay, at siyempre, Senator Jinggoy at Senator Bong Revilla. Babalikan natin ang mga reports na yan. Standby Don Carlos Pobre. Oras, Sister L. 9:41. Ang oras na yan ay Oras, Sister L. 9:49. Uy, batin din natin ang belated happy birthday kahapon. Si Very Worshipful Secretary Sani Angara. Ay, oo, birthday niya kapirthday kahapon. pala niya ang DZRH. Ayan, binabati ng mga brethren sa Pangarap Masonic Lodge sa 448. Siyempre, pagbati muna kina Past Grandmaster Raul Canon, Most Worshipful Bob Moran, Right Worshipful Samsudin, Boss Takalay, ayan, at Past Grandmaster Ronel Paulino. Happy birthday, Secretary Sani Angara. Daming at maraming salamat sa mga brethren sa TTI. Ayan, mga besi. Ayan, ba't ka tatawa? Ayan, yung TTI, ano yan, abbreviation ng Travelers Tambayan Incorporated. Ayan. Tsaka gusto ko itawag ng Beshi, Ayan, Beshi ang tawag na niya. Ay, Beshi, ayan. Very ano ka dyan, kay millennial. Ayan, At mga nobility sa Katimugan Strand Club, maraming salamat mga nobility, sir. Ayan, thank you sa mga greetings. Daming Hatawin nga natin yung report ni Giselle. Ano ang nangyari sa Oplan Romanov, ha? Ayan, ready ba tayo? Pumunta nga tayo sa Russia. Ayan, o nga pala, buwabati rin yung military attaché natin sa Russia, ha? Ayan, ganun ba? O, sige. Sige, batiin ko lang yung nakikinig sa atin sa Sino lakay? sa Philippine Embassy sa Moscow, Russia. Ay, sino lakay? Ayan, si Kuyang Colonel Leo Lachica. Ayan, ay comrade. Ayan, ano nga bang good morning sa Russian? Ano bang good morning? Hindi ko alam lakay. Ayan, standby Tina Nolasco, standby Giselle, standby Don Carlos Pobre, at batiin na rin natin isa pang military attaché. Ayan, si Berolsiful. Ayan, Joseph Daton na nandyan naman sa nakamonitor din sa atin sa Philippine Embassy sa Spain. Ayan, Viva España. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:51. RH number 1 na naman.
Bye! To you. Ayan! To you. Lakasan nyo pa! Kaya pala ayaw magpapasok ng report. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wow naman. Ayan, Lakay, ang recycled cake mo! Thank you. Ayun, yay! Happy birthday, Lakay! At alam mo ba, Lakay, hindi lang ikaw ang may bubuit. Bakit? Dahil mayroon din naman akong bubuit. Oh. Anong bubuit yung mo? bubuit mo ay sa lawahan. Aba, salbahay Oo. yan. Naughty, ha? At ito ang kanyang Aha. sinabi sa akin, Lakay. Panoorin. Anong sabi ng bubit mo, ha? Aking idol. Boss. Tatay. Lakay Deo. Happy birthday, Sir Leo, from MBC Security Group. Sana haba pang buhay niyo. And God bless. More power po sa inyong program. Happy birthday, Lakay Leo, from DCRH Operation Tulong. Sana po humaba pa ang inyong buhay. God bless you more and more. Parang nagrarally, ah. Happy birthday, Boss Deo. Meron pa tayo dyan. Aba. Naku, may nagsa-celebrate ang birthday, may nadinig akong chismis. Ito daw ay yung pinakagwapo dito sa DZRH. Si Sir Deo Macalma. O, naniniwala ka na birthday niya o gwapo siya? Well, anyway, pareho yan. Totoo yan. Gwapo si Sir Deo Macalma. Otherwise, naku, baka hindi na ako makapasok dito. Well, anyway, kantaan natin ang Happy Birthday to you! Love you, Yusa Claire. Happy birthday, Sir Deo! Thank you. Happy birthday, Lakay, from Night Shift. Sana'y humaba pang yung buhay ng 178 taon. Alam mo naman, senior kita at noong dekada 90s. Happy birthday! Ayon sa aming bubit, may mag-birthday! Happy birthday, Lakay Leo! Kaya palang ingay-ingay Sa niyo ngalan kahapon. ng mga provincial reporter ng DCRH, kami bumabati sa iyo, Lakay Deo, ng happy birthday, Lakay Deo. Wish namin good health and more power. Hey, Kumatsero, may isang dakilang tao na nagbe-birthday ngayon. Oo nga pala eh. Ito maliliit pa tayo eh. Napapakinggan natin. Legend yun eh. Naalala ko nung college ako. Sama ng tubo ng dila ng mga to, ah. Pinag-aaralan namin kung sino yung mga veterano. Imagine, 1991 yun, veterano na siya. Veterano na nun. Oo. At nung maliit pa rin ako, elementary, sinusubaybayan ko na yan. Siya rin pa rin gumaganap na simatar noon. Siya ba? Siya. Natasabi nila sa akin, siya si Tagani. Di ba? Pero kidding aside talagang yung Deo Macalma, legend yan. At sa edad niya ngayon na 80, hindi mo mahalatang 80 siya. Talaga? Oo. Ay, hindi, totoo yan. Kahit na hindi man 80 yung totoong edad niya, malapit-lapit lang doon. Pero tingnan nyo naman yung kisig, yung katawan, yung kutis, at yung liksi. Talaga? At yung ano pa rin? Ayun, ano pa rin? Grabe pala yun. Hoy, sobrang na kayo. Lakay, ang idol natin. Idol ka namin. If you will come to know Lakay up close and personal, lalo nyo siyang mamahalin at hahangaan sa iba't ibang larangan. Yeah. Kaya Lakay, happy birthday. And para maiba naman, may you have many more birthdays to come. Thank Birthday you. ngayon ni Mayor Deo Macalma. Isang karangalan na mabati ko ng happy birthday ang aking idol. Elementary pa lang ako, grade 2 ang tanda ko. Pinakikinggan ko na si Mayor Deo Macalma sa DCRH. Ayan, ha? Mayor, happy birthday. Hindi ko ako laing aabot ako ng time na to na pagka-graduate ko ng college, makakasama kita sa DCRH. Happy birthday. Alam niyo si Mayor Deo, isa yan sa mga hinahabol. Hindi hinahabol ng komersyal, hinahabol ng mga Bombay. Hindi dahil maraming utang, kundi hinahabol siya ng mga tagahaga niya, mga Bombay at iba pang mga nationalities. Yan si Mayor Deo Macalma. Pag wala kayong pera, wala kayong pangkain, wala kayong pamasahe, punta kayo kay Mayor Deo Macalma. Wala kayong libreng chicharon, wala kayong mga libreng chichirya, punta kayo kay Mayor Deo Macalma. Libreng emperador, punta kayo kay Mayor Deo Macalma. Ganyan kabait si Mayor Deo Macalma. Mayor, seriously ha, happy birthday at sana mas marami ka pang birthdays na dumating. Tatagalugin ko ng aking pagbati. Maligayang pagtanda. Happy birthday, Mayor Deo, kang gagante. Ayon sa ating bubuit, alam niyo ba na ako ay nakapasok sa DCRH ay dahil kay Lakay Deo Macalma? Opo. Ako ay correspondent ng People's Journal. Alam niyo naman kung magkano ang sweldo noon. 5 pesos per column each. Naisip ko, nag-announce si
Boss Deo. Boss Deo po ang tawag ko kay Lakay Deo. Nag-announce siya na may bakanting reporter sa DSRH. At the time, ako ay nakikinig sa DSRH. So, ginawa ko. Dumiretso ako sa DSRH station sa Esteban Street, Legazpi Village, Makati. Nag-apply ako. I was incoming third year political science student. So, nag-apply ako. Immediately, iba ang application noon. Iba ang pag-hire ng mga taga-DSRH noon. On the spot, impromptu, pag re-reportin ka. So, si Lakay, dinala ako sa News Center. Nagbigay siya ng ilang senaryo. At yung senaryo noon ay kailangang i-report ko on the spot. On the spot. So, binigyan niya ako ng senaryo na halimbawa sa Luneta, may nag-speech. Tapos, that was 1987. So, katatapos lang ng EDSA People Power Revolution. So, nag-speech. Binaril, etc., nagkagulo, etc. So, right there and then, sabi ni bullets, nakalagay sa whiteboard. Bullets na nakalagay sa whiteboard. Pagkatapos noon, sige nga, i-report mo. Immediately ay na-report ko yung pinagagawa sa akin ni Lakay. Pagkatapos niyan, sabi ni Lakay, ni Boss Deo, abangan mo na lang sa DSRH kung tanggap ka. Sa awa ng Diyos, after 2 weeks, ako ay tinawagan at ako ay natanggap bilang reporter. Imagine that. So that was 39 years ago. 39 years ago. 1987, 2026 ngayon. So 39 years ago. Ang ganyan ko, nakilala sila kay Dayo Macalma. At siya rin ang aking boss. Pagpasok ko sa News Center, ang unang assignment sa akin ay mag-cover ng cost-oriented group. Yung cost-oriented group, sapagkat ako ay dating College Editors Guild, galing NUSP, National Union of Students of the Philippines. Nasa kalsada, so doon ako in-assign. Sabi ni Jotorok, hindi ka bagay dito. Sapagkat ang reportorial mo, ang style ng pagre-report mo, yung content at delivery mo, para ka pa ring aktivista. So ang ginawa ni Jotorok, dinala ako sa Senate. So nag-cover lang ako ng mga 2 buwan sa cost-oriented group at tapos napunta na ako sa Senate. Lahat ito ay utang na loob ko kay Lakay Dayo Macalma. Imagine. 39 years ago. Sino makakapagsabi na hanggang ngayon ay nandiyan pa si Lakay Dayo, guide namin ng News Center, ng MBC. Pag may concern, may kinakailangan gawin, ang network, programming, scheduling, operations, at kung kinakailangan mag-banding-banding, nandiyan lagi si Lakay Dayo Macalma. So hindi natin pwedeng kalimutan. Maliban sa napakarami niyang natulungan na mga reporter, anchors, at dito at sa labas. Palagi ko, ako ang isa sa mga exhibits ni Lakay na natulungan niya at nagkaroon ng karera sa broadcast journalism. On that note, Lakay Dayo, Boss Dayo, hindi talaga Lakay Dayo, well, publicly, pero dito ho, internal, ang tawag ko namin sa kanya ay Boss Dayo. Boss, maligayang karawan sa'yo. At alam kong kahapon lang ay tinawagan ako ng nakikinig daw sa'yo. Bakit hanggang ngayon ay yung mga scoop ay nasa special na balita pa rin. Thank you, Boss Dayo. Happy birthday sa'yo. Tay, happy birthday. Happy 18th birthday. More years to come. Love you. Happy birthday, Tay. May God continue to bless you with good health. And maraming salamat po sa lahat ng suportang ibinigay niyo sa amin. Happy birthday, Tay. Thank you talaga for everything you've done for us. Wish you a happy birthday and may God bless you with even more birthdays to come. Happy birthday! Happy birthday, Tatay. May God continue to bless you with good health, abundant happiness, and countless blessings. Thank you for everything you do to our family. We love you. Happy birthday again. Enjoy your day. Daming extra. Happy birthday, Tay. Thank you for all the love and support you've given me. And may God continue to bless you with more years to come. I hope you have an enjoyable birthday and wishing you all the best. I love you, Tay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Tatay. We hope you have a fantastic birthday celebration today. We hope we can be there to celebrate with you. We miss you, but we will see you soon. We love you. Bye. Happy birthday. May pahabol pala kay. Happy birthday. Tira tayo magkita pero malaking tulong po ang iyong istasyon, ang iyong programa sa akin, lalong-lalo na sa mga pagpapaabot sa ating mga kababayan ng mga tunay na balita at impormasyon na nakakatulong sa aming araw-araw na pagkabuhay. Pero sa ngayon po, alam ko this is your birthday and hindi ko pwede ito palampasin, kuya, na ikaw ay mabati because ikaw po ay isang totoong kapatid at nagsisilbi sa taong bayan. Keep on going, Kuyang. Mabuhay ka. More birthdays to come. And God bless you. Maraming salamat. Kaya lang
Hindi ko malaman kung yung mga pagbati pagbati ba o panlalait. Isipin mo yun, Lakay. Parang kulang na lang sabihin kung ilang taon ka. Tinatapat ko naman kayo, ang edad ko lang, ang edad ko na 40 plus. Ayan. 40 plus pero 39 years ago, hinire mo si Boss Cesar Chavez. Sinungaling ito. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagbati. Thank you sa inyong mga support. At sana ay magsama-sama tayo ng matagal dito sa DZRH at team effort tayo para ang DZRH ay manatiling number 1. Thank you, boss. Mr. Thank you, Boss Fred. Sana yan. Ayan. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. At kain kayo dyan. At maraming salamat sa pakiting ni Katunying. Ayan. At may nilad. May nilad. Ayan. Thank you, Annette Di Ocampo. Ayan. At kay birthday boy din, bossing Manny B. Pangilinan. Ayan. Thank you and maraming salamat po sa inyong lahat. Love you. Bye-bye. Bye. Daming bayan. Ayan, yung cake, pa-take out na lang yan. At yan po mga kaibigan, ang kabuuan natin palatuntunan ng Damdaming Bayan. At muli, sa ating mga bumati sa ating 87th year anniversary sa DZRH at ang bumati na happy birthday sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana pagpalain tayo ni Lord. Ako po si Dayo Makalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Bye-bye. Daming bayan. The road is long.